Walang pamilyang nagtagal sa bahay na ito, dahil sa kalaunan, lahat sila ay nawala. Nagsisimula ang pelikula sa pagpapakilala ng isang pamilyang bagong lipat sa kanilang bagong tahanan. Napakalaki ng bahay at puno pa rin ng mga kahon na maaaring ilipat dahil hindi pa nila tapos ay unpack ang mga gamit. Ang pamilya ay binubuo ni Kira, Brian, ang kanilang anak na teenager na si Ellie, at ang kanyang nakababatang kapatid na si Steven. Hindi tulad ni Steven, na nasa sabik na tumira sa isang mas malaking bahay, si Ellie ay malayong hindi masaya sa paglipat. Sa kanyang paningin, ang bagong bahay ay masyadong malayo sa kanya na pinipilit siyang iwanan ang buhay na matagal na niyang naranasan. Habang sinisimulan niyang galugarin ang bahay, napansin ni Ellie ang ilang kakaibang bagay na naiwan ng dating may-ari. Bukod sa puno ng mga lumang painting, halos bawat pinto sa bahay ay may mga mahiwagang simbolo na may mga tatsulok na marka sa ilalim ng mga ito. Nang tanungin ni Ellie kung bakit wala pang naalis sa mga bagay na ito, ipinaliwanag ni Kira na kakalipat pa lang nila at wala pa silang oras para ayusin ang lahat, bagaman malamang na karamihan sa mga gamit ay itatapon din kalaunan. Lalong lumala ang pagkabalisa ni Ellie nang magpasya siyang tingnan ang silong. Madilim, maluwang, at may nakakabahalang kapaligiran ang lugar na iyon na nagpapaayaw sa sinuman na manatili roon ng matagal. Habang nasa loob si Ellie, biglang sumara ng kusa ang pinto ng silong. Noong una, inakala niyang pinagloloko lang siya ng kanyang pamilya, ngunit mabilis na tumindi ang kanyang takot nang hindi mabuksan ni Brian ang pinto mula sa labas. Dahil sa takot, nagsimulang makaramdam si Ellie na parang may nagmamasid sa kanya mula sa dilim. Mabuti na lang at kalaunan ay natagpuan ni Brian ang isang susi na nakasabit sa dingding at nagawa niyang buksan ang pinto, kaya nakalabas siya. Ang insidente ay nag-iwan kay Ellie ng kumbinsido na may mali sa kanilang bagong tahanan. Pagbalik sa kanyang silid, pinili niyang mapag-isa. Di nagtagal, dumating si Kira upang tingnan ang kanyang anak at tiyaking maayos ito. Bilang isang teenager na dumaranas ng isang yugto ng pagiging rebelde, si Ellie ay kadalasang sensitibo at mabilis mairita. Sinubukan siyang kausapin ni Kira at ikinukwento pa nga niya ang tungkol sa isang proyektong kasalukuyan niyang ginagawa, ngunit hindi nagpakita ng interes si Ellie. Hayagan pa nga niyang inamin na ayaw niya sa trabaho ng kanyang ina. Bago umalis, hiniling ni Kira kay Ellie na bantayan si Stephen ng gabing iyon dahil magtatrabaho sila ni Brian ng gabing iyon. Bagamat nag-aatubili, pumayag din kalaunan si Ellie. Bago umalis ang kanyang mga magulang, muli niyang tinanong kung bakit kinailangan pa nilang lumipat sa bahay na ito. Ipinaliwanag ni Kira na ginagawa ang lahat para sa kinabukasan ng pamilya, ngunit ang sagot ay halos hindi nakapagbigay ng kasiyahan sa kanya. Nang gabing iyon, umalis sina Kira at Brian papuntang trabaho habang sina Ellie at Stephen ay naiwang mag-isa sa bahay. Dahil sa pangungulila sa kanyang mga kaibigan, gumugol si Ellie ng ilang oras sa pakikipag-usap sa isa sa kanila sa telepono. Sa sandaling iyon, nang hindi niya namamalayan, ang pinto sa likuran niya ay dahan-daang bumukas ng kusa. Maya-maya pa, biglang lumitaw si Stephen na nakasuot ng maskara ng bungo at matagumpay na ginulat ang kanyang kapatid. Matapos mapag-alitan, ipinakita ni Stephen kay Ellie kung saan niya natagpuan ang maskara. Lumalabas na natuklasan niya ito sa loob ng isang cabinet na nasa silid laruan. Madilim, maalikabok, at puno ng sapot ng gagamba ang loob ng cabinet. Napukaw ang kanilang atensyon sa isang lumang gramophone na nakakagulat na gumagana pa rin ng maayos. Nang patugtugin ito ni Ellie, narinig nila ang naitalang boses ng isang lalaking bumibigkas ng kakaibang pormulang matematikal bago dahan-daang nagsimulang magbilang. Kakatwa, sa tuwing maririnig ang pagbibilang, ang kuryente sa buong bahay ay nagsisimulang kumilos ng kakaiba. Dahil sa pakiramdam na may mali, mabilis na itinigil ni Ellie ang pagre-record bago pa man matapos ang pagbibilang. Nakasulat sa mismong record ang isang pangalan kasama ang parehong pormulang matematikal na binanggit ng misteryosong boses. Bagamat bahagyang nabalisa, pinili ni Ellie na huwag pansinin ang natuklasan at ginugol ang natitirang gabi sa panonood ng telebisyon ng mag-isa sa sala. Lingid sa kanyang kaalaman, isang malamig na simoy ng hangin ang nagsimulang dumaloy mula sa ilalim ng pinto ng silong. Hindi nagtagal, nagsimulang kumurap-kurap ang mga ilaw, kusang namamatay ang mga kagamitang elektrikal, at kalaunan, maging ang telebisyon na pinapanood niya ay biglang nagdilim. Dahil sa takot, agad na tinawagan ni Ellie si Kira at sinabing biglang nawalan ng kuryente ang lahat ng bahay.
Sa pag-aakalang problema lamang ito sa kuryente, hiniling ni Kira sa kanyang anak na tingnan ang circuit breaker na nasa basement. Agad na tumanggi si Ellie, na nanginginig pa rin sa karanasan ng pagkakulong doon kanina. Gayunpaman, patuloy siyang pinapakalma ni Kira at nangakong mananatili sa telepono sa buong oras. Sa pag-iisip kay Steven, na maaaring magising na takot sa dilim, sa wakas ay nakapag-ipon si Ellie ng sapat na lakas ng loob upang muling pumasok sa silong. Dala ang tanging dala niya kundi kandila bilang liwanag, dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan patungo sa madilim na silong. Para pakalmayan siya, iminungkahi ni Kira na bilangin niya ang bawat hakbang habang naglalakad. 10 baitang lang ang layo pababa sa silong. Sa una, tila normal ang lahat habang maingat na binibilang ni Ellie ang kanyang daan pababa, ngunit nang marating niya ang ika-10 baitang, may kakaibang nangyari. Biglang bumagsak ang kanyang katawan na parang nawalan ng malay. Ngunit sa pamamagitan ng tawag sa telepono, naririnig pa rin ni Kira ang boses ng kanyang anak na patuloy na nagbibilang ng mga numero ng walang tigil, kahit na ang hagdanan ay may 10 baitang lamang. Ang lalong nagpapahirap sa sitwasyon ay hindi na sumasagot si Ellie tuwing tinatawag ni Kira ang pangalan niya. Nang maramdaman nilang may mali, agad na umalis sina Kira at Brian sa trabaho at nagmamadaling umuwi. Pagdating nila, dumiretso sila sa basement, ngunit wala na si Ellie. Walang senyales ng pakikipaglaban at walang anumang palatandaan na nagpapahiwatig kung saan siya maaaring napunta. Para siyang nawala na lang bigla. Mabilis na tinawagan ang pulisya at nagsimula ang isang malawakang operasyon ng paghahanap sa buong nakapalibot na lugar, ngunit wala pa ring nakita. Sinubukan ni Brian na kumbansihin si Kira na malamang na tumakas si Ellie dahil hindi ito natuwa sa paglipat sa bagong bahay, lalo na tumakas na rin ito sa bahay dati. Gayunpaman, ayaw maniwala ni Kira sa paliwanag na iyon. Hindi niya maalis sa isip niya na ang pagkawala ni Ellie ay may kaugnayan sa nangyari sa basement ng gabing iyon. Lumipas ang mga araw nang walang anumang senyales si Ellie. Patuloy na naghahanap ng mga palatandaan ang mga search team habang si Kira ay nilalamon ng guilt, sinisisi ang sarili sa pagsasabi kay Ellie na pumunta sa basement. Bagamat patuloy na inaalo siya ni Brian at iginiit na malamang ay nakatira si Ellie sa isa sa mga kaibigan nito, hindi matanggap ni Kira ang posibilidad na iyon. Sinasabi ng kanyang likas na ugali na nawala ang kanyang anak na babae pagpasok niya sa silong. Dahil ayaw umupo at maghintay, sinimulan ni Kira ang sarili niyang investigasyon. Naglagay siya ng mga poster ng nawawalang tao sa buong bayan, halos araw-araw na bumibisita sa istasyon ng pulisya, at kinokontak ang sinumang maaaring nakasalamuhan ni Ellie. Sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap, walang nahanap na kasagutan. Tinanong ng pulisya ang mga kaibigan ni Ellie, sinuri ang kanyang mga aktibidad sa social media, at sinuri ang mga security footage mula sa paligid, ngunit nabigo silang makahanap ng anumang kapakipakinabang na pahiwatig. Kahit na matapos malaman na si Ellie ay naging target ng online bullying, nanatili pa rin kumbinsido si Kira na wala itong kinalaman sa kanyang pagkawala. Pag-uwi sa bahay, napansin ni Kira ang isang kakaibang parirala na nakasulat sa itaas ng pintuan, "Solve et Coagula." Matapos saliksikin ang kahulugan nito, nalaman niya na ang ibig sabihin nito ay ang ideya na ang isang bagay ay dapat munang sirain bago ito muling maitayo. Kasabay nito, sinubukan niyang balikan ang mga pangyayari noong gabing nawala si Ellie. Kaya naman tinanong niya si Steven kung may nangyaring kakaiba bago nawala si Ellie. Ikinwento sa kanya ni Steven ang tungkol sa lumang gramophone na kanilang natagpuan at sandaling tinugtog ng magkasama. Noong panahong iyon, hindi itinuturing ni Kira na mahalaga ang impormasyong iyon. Sa halip, nagpasya siyang muling imbestigahan ang silong dahil patuloy na sinasabi sa kanya ng kanyang likas na ugali na naroon ang sagot sa lahat. Dala ang isang ultraviolet flashlight, maingat na sinuri muli ni Kira ang silong. Nagulat siya nang matuklasan na ang bawat baitang pababa sa silong ay may numero mula 1 hanggang 10, habang isang kakaibang pormulang matematikal ang nakaukit sa sahig sa ibaba. Mas nakakabahala pa, ang mga dingding ng silong ay natatakpan ng mga nakakatakot na drawing na makikita lamang sa ilalim ng ultraviolet light. Bagamat itinatanggi ng pulisya ang mga ito bilang mga walang kabuluhang imahe na walang kaugnayan sa pagkawala ni Ellie, lalong nakumbinsi si Kira na ang bahay ay nagtatago ng isang madilim na sikreto. Tinanong ng pulisya sina Brian at Kira kung saan nila binili ang ari-arian, at ipinaliwanag ni Brian na binili nila ang bahay sa isang subasta sa isang hindi pangkaraniwang mababang presyo. Nang gabing iyon,
Matapos tulungan si Steven na makatulog muli, nagising si Kira dahil sa isang mahinang bulong. Habang sinusundan niya ang ingay, napagtanto niyang parang may tahimik na nagbibilang ng mga numero. Ang mahiwagang pagbibilang ang nagtulak sa kanya sa loob ng bahay hanggang sa hindi niya namamalayang natagpuan niya ang sarili na nakatayo sa labas ng pinto ng silong. Sa proseso, aksidente niyang nasipa ang isang bola na gamulong pababa sa dilim sa ibaba. Kakatwa, agad na tumigil ang pagbibilang. Nang buksan niya ang mga ilaw sa silong, wala na ang bola. Sa halip, muling napunta ang kanyang atensyon sa pormulang matematikal na inukit sa sahig ng silong. Sa unang pagkakataon, nagsimulang maghinala si Kira na ang lahat ng kakaibang simbolo, numero, at nakakabagabag na pangyayaring nangyayari sa loob ng bahay ay maaaring konektado. Kinabukasan, sinimulan ni Kira na bigyang pansin ang mga kakaibang simbolo na nakalagay sa itaas ng bawat pintuan at tinanong si Brian kung alam niya ang ibig sabihin ng mga ito. Gayunpaman, hindi makapagbigay ng anumang sagot si Brian at naniniwala siyang masyadong pinaniniwalaan ni Kira ang mga simbolo at iniuugnay ang mga ito sa pagkawala ni Ellie. Gayunpaman, nagpasya si Kira na magtiwala sa kanyang likas na kutob. Kinontak niya ang ahente ng subasta na nagbenta sa kanila ng bahay at humingi ng impormasyon tungkol sa dating may-ari. Sa kasamaang palad, walang kompletong record ang ahente at humingi ng kaunting oras para tipunin ang impormasyon. Dahil ayaw maghintay, kinuha na ni Kira ng litrato ang bawat simbolo sa buong bahay at hiniling sa isa sa kanyang mga katrabaho na tumulong sa pag-imbestiga sa kahulugan ng mga ito. Bagamat dumalo siya sa isang mahalagang pagpupulong ng araw na iyon, nananatili pa rin sa kanyang isipan ang pagkawala ni Ellie, kaya nahihirapan siyang mag-focus. Bago umalis sa trabaho, sa wakas ay may natuklasan ang kanyang katrabaho na isang bagay na interesante. Ang mga simbolo ay mga letrang Hebreo pala. Isa-isa, tila walang malinaw na kahulugan ang mga ito, ngunit kapag pinagsama-sama, bumubuo sila ng iisang pangalan, Leviathan. Habang papunta siya para sunduin si Steven sa paaralan, hindi maalis sa isip ni Kira ang pangalang iyon. Pagdating niya, nalaman niyang nasangkot si Steven sa isang away. Isa sa mga kaklase niya ang nagsabing patay na si Ellie at labis na nagalit si Steven kaya lumaban siya. Pagka-uwi, sinimulan ni Kira ang pagsasaliksik tungkol sa Leviathan. Batay sa kanyang natuklasan, ang pangalan ay madalas na iniuugnay sa isang higanteng nilalang mula sa mga sinaunang alamat. Gayunpaman, habang dumarami ang kanyang natututunan, lalo siyang nagiging mausisa tungkol sa bahay na kanilang tinitirhan ngayon. Mabilis na bumalik ang kanyang mga iniisip sa lumang gramophone na tinugtog ni na Ellie at Steven ilang sandali bago nawala si Ellie. Dahil sa paniniwalang maaaring may hawak itong mahalagang pahiwatig, nagpasya si Kira na patugtugin muli ang plaka. Di nagtagal pagkatapos itong magsimula, maririnig ang misteryosong boses ng lalaki na binibigkas ang parehong pormulang matematikal bago dahan-daang nagbilang ng mga numero. Kasabay nito, nang hindi napapansin ni Kira, ang mga bagay sa buong silid laruan ay nagsimulang gumalaw ng mag-isa at ang pinto ng cabinet ay dahan-daang bumukas ng langit-ngit. Si Steven, na nasa loob ng silid, ay tila nawalan ng malay. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa cabinet habang inuulit ang mga numerong nagmumula sa gramophone. Nang marinig ni Kira na nagbibilang si Steven, agad niyang itinigil ang pagre-record. Agad na bumalik sa realidad si Steven at mukhang nalilito, hindi maalala ang nangyari. Mas lalo pang nakumbinsi ni Kira ang insidente na ang gramophone ay may kaugnayan sa mga kakaibang pangyayaring nakapalibot sa kanyang pamilya. Habang sinusuri ang isa sa mga ipinintang larawan na naiwan ng dating may-ari, sa wakas ay natuklasan ni Kira ang pagkakakilanlan ng lalaking inilalarawan dito. Ang pangalan niya ay John Featherstone. Matapos siyang saliksikin, natuklasan niya ang isang nakakagulat na katotohanan. Si John ay isang pisiko na misteryosong nawala ilang taon na ang nakalilipas. Ang mas nakakabahala pa, hindi lang si John ang nawala, kundi halos buong pamilya niya rin. Nangyari ang lahat ng ito sa loob mismo ng bahay kung saan nakatira ngayon si Kira at ang kanyang pamilya. Iisa lamang miyembro ng pamilya ni John ang kilalang nakaligtas, ang kanyang bunsong anak na si Rose Featherstone. Nang gabing iyon, muling nagsimulang maganap ang mga kakaibang pangyayari. Biglang bumukas ng kusa ang pinto ng silong habang ang mga ilaw sa buong bahay ay nagsimulang mamatay isa-isa tulad noong gabing nawala si Ellie. Sa loob ng ilang segundo, ang buong bahay ay nalubog sa kadiliman.
Sa gitna ng nakakabahalang katahimikan, narinig ni Kira ang paghingi ng tulong ni Steven mula sa likod ng nakakandadong pinto ng silong. Dahil sa takot, desperadong sinubukan niyang buksan ito ngunit nabigo. Patuloy na nanggagaling ang boses ni Steven mula sa loob habang ang susi ay misteryosong naglalaho. Nang sumilip siya sa butas ng susi, nakita niya ang isang figure na malinaw na hindi tao. Kakatwa, ilang sandali pa, biglang lumitaw si Steven sa likuran niya na walang anumang sugat. Ibig sabihin lang niyan ay hindi kay Steven ang boses na nagmumula sa likod ng pinto ng silong. Maya-maya, kusang bumukas ang pinto ng silong at biglang bumalik ang kuryente sa buong bahay na parang walang nangyari. Ang susi ng silong na kanina'y nawala at hindi maipaliwanag ay muling lumitaw sa sahig. Agad itong isinabot ni Kira sa dingding. Kumbinsido siyang may itinatago ang bahay, inipon niya ang kanyang lakas ng loob at nagpas siyang pumasok sa silong ng mag-isa upang maghanap ng mga kasagutan. Gayunpaman, pagpasok niya, biglang sumara ang pinto ng silong at muling nakulong siya. Ang kanyang telepono, na siyang tanging pinagmumulan ng kanyang liwanag, ay nahulog sa lupa matapos ang isang biglaang ihip ng hangin na bumulaga sa kanya. Nagsimulang matarante siya nang makarinig siya ng mga ungol at mahihinang yabag na papalapit mula sa kung saan sa kadiliman. Samantala, nahihirapan si Steven na abutin ang susi ng silong mula sa labas ngunit kahit na nakuha na niya ito, hindi niya mabuksan ang pinto. Mabuti na lang at nakauwi si Brian sa tamang oras at nagawa niya itong ibunyag. Bagamat ikinwento ni Kira ang lahat ng kanyang naranasan, nahihirapan pa rin si Brian na paniwalaan siya. Para sa kanya, ang mga pangyayaring ito ay malamang na resulta ng emosyonal na stress na dulot ng pagkawala ni Ellie. Ngunit ayaw palampasin ni Kira ang pangyayari. Hiniling niya kay Brian na bumaba sa silong at hanapin ang teleponong nahulog niya, umaasang sa wakas ay makikita nito na may malubhang problema sa lugar. Habang naghahanap, hindi nakita ni Brian ang nawawalang telepono. Sa halip, natuklasan niya ang isang kakaibang kumpol ng buhok na hindi dapat naroon. Sa isang iglap, inakala pa niya na may nakikita siyang gumagalaw sa loob ng kadiliman. Gayunpaman, pinili ni Brian na huwag itong pansinin at patuloy na kinukumbinsi ang sarili na ang lahat ng mga pangyayaring ito ay nagkataon lamang. Kinabukasan, binisita ni Kira ang isang unibersidad at nakilala ang isang propesor ng matematika na nagngangalang Remy. Ipinakita niya rito ang pormulang natuklasan niya sa silong at umaasang maipapaliwanag nito ang tunay na nangyayari sa loob ng kanilang bahay. Matapos suriin ang formula, agad na napagtanto ni Remy na ito ay lubhang kakaiba. Ayon sa kanya, ang ekwasyon ay mas komplikado kaysa sa mga ordinaryong formula sa matematika at malamang na may kahulugang higit pa sa mga simpleng kalkulasyon. Nang banggitin ni Kira ang pangalang John Featherstone, agad itong nakilala ni Remy dahil ang posisyon na kanyang kinauupuan ngayon ay dating pag-aari ni John bago ang kanyang mahiwagang pagkawala ilang taon na ang nakalilipas. Bagamat nabighani sa natuklasan ni Kira, ipinaliwanag ni Remy na kailangan niya ng oras upang mas masusing pag-aralan ang formula bago siya makapagbigay ng anumang tiyak na mga sagot. Pagka-uwi, sinubukan ni Kira na gawin ang kanyang araw ng normal hanggat maaari. Hindi nagtagal, muling kinontak siya ni Remy at isiniwalat na paulit-ulit nitong sinubukang tawagan ang numero ng kanyang telepono. Ipinaliwanag ni Kira na ang kanyang lumang telepono ay misteryosong nawala sa silong, na napilitan siyang bumili ng bagong device at muling i-activate ang parehong numero. Gayunpaman, ang ikinababahala ni Remy ay ang katotohanang bago muling ginamit ni Kira ang numero, tila may sumagot sa isa sa kanyang mga tawag. Kakatwa, walang pag-uusap sa kabilang linya. Ang tanging narinig niya ay isang taong walang humpay na nagbibilang ng mga numero. Pagkatapos ay ibinahagi ni Remy ang mga resulta ng kanyang pananaliksik. Matapos kumonsulta sa ilang kasamahan sa France, natuklasan niya na ang parehong formula ay dating lumitaw sa isang katulad na kaso na kinasasangkutan ng isang lumang bahay sa Belgium. Ang mas nakakabahala pa, ang bawat residente ng bahay na iyon ay nawala ng walang bakas. Isiniwalat ng kanilang investigasyon na ang formula ay nagmula pa noong ika-15 siglo at di umano'y nilikha ng isang alchemist. Bagamat hindi pa malinaw ang tunay na layunin nito, ang formula ay tila konektado sa mga teoryang may kinalaman sa paglalakbay sa pagitan ng mga dimensyon. Nang marinig ito, mas nakumbinsi si Kira na ang pagkawala ni Ellie ay hindi isang ordinaryong pangyayari. Pagkatapos ay ipinakita niya kay Brian ang mga simbolo na matatagpuan sa buong bahay at ipinaliwanag na ang mga ito ang baybay ng pangalang Leviathan.
Gayunpaman, wala pa rin siyang ideya kung ano ang kinakatawan ng mga tatsulok sa ilalim ng bawat simbolo. Tulad ng dati, naniniwala si Brian na lumalayo na siya sa pamamagitan ng pag-uugnay ng mitolohiya sa pagkawala ng kanilang anak na babae. Sa pag-asang makumbinsi siya, dinala ni Kira si Brian pabalik sa silong at ipinakita sa kanya ang mga numerong nakaukit sa bawat baitang pati na rin ang pormulang matematikal na nakaukit sa sahig. Kahit na noon, nagdududa pa rin si Brian. Habang nagtatalo sila, isa na namang kakaibang pangyayari ang naganap sa silid laruan. Biglang bumukas ng kusa ang pinto ng kabinet. Dahil sa kuryosidad, dahan daw ang lumapit si Steven at napansin na ang loob ng kabinet ay mukhang mas madilim at mas malalim kaysa dati. Kasabay nito, tinangka ng inis na si Brian na sirain ang pormulang matematikal sa silong sa pamamagitan ng pagpukpok dito. Sa halip na mabasag, ang sahig ay naglabas ng kakaibang tunog ng metal na humuhuni na parang may kung anong tumutunog sa ilalim nito. Sa eksaktong sandaling iyon, biglang tumugtog ng mag-isa ang lumang gramophone sa ibang silid. Muli na namang maririnig ang naitalang boses ni John Featherstone na binibigkas ang parehong pormulang matematikal bago magpatuloy sa sunod-sunod na mga numero. Habang umaalingaw-ngaw ang pagbibilang sa buong bahay, nakita ni Steven, na nakatayo sa harap ng kabinet, ang isang figure na lumalabas mula sa kadiliman sa loob. Agad niyang nakilala ang taong iyon bilang si Ellie. Dahil sa takot, sumigaw si Steven para tawagin ang kanyang mga magulang. Sumugod sina Kira at Brian sa kanyang tabi, ngunit pagdating nila, nawala na ang figure ng walang bakas. Kakatwa, bawat kakaibang kababalaghan ay biglang natigil sa sandaling umabot sa numerong 10 ang bilang sa recording. Bagamat hindi nila natagpuan si Ellie, natuklasan ni Brian ang telepono ni Ellie malapit sa kabinet. Ang natuklasang iyon ang sa wakas ay nakakumbinsi sa kanya na may mali talaga sa bahay. Sa unang pagkakataon, hindi na niya maaaring ituring na nagkataon lang ang lahat. Sa paghahanap ng iba pang kasagutan, nagpasya si Kira na bisitahin ang tanging natitirang miyembro ng pamilyang Featherstone, si Rose Featherstone, anak ni John Featherstone, na ngayon ay nakatira sa isang nursing home. Nang malaman ni Rose na nakatira si Kira sa dating bahay nito at nawalan ng anak, kapansin-pansing nagbago ang kanyang kilos. Nang hilingin ni Kira na ipaliwanag niya ang tunay na nangyari, iisang pangalan lang ang isinulat ng matandang babae, ang Leviathan. Ipinaliwanag pa ni Rose na ang kanyang ama ay dating isang lubos na iginagalang na siyentipiko. Gayunpaman, nagbago ang lahat ng magkasakit ng malubha ang isa sa mga miyembro ng kanyang pamilya. Dahil sa kagustuhang makahanap ng mga kasagutan, nagsimulang maghanap si John ng lampas sa limitasyon ng agham at unti-unting nahumaling sa isang bagay na tinatawag niyang Leviathan. Ayon kay Rose, ang problema ay hindi lamang limitado sa silong. Ang buong bahay ay apektado rin. Habang pauwi, sinubukan ni Kira na tawagan si Remy upang pag-usapan ang kanyang pinakabagong natuklasan. Muli, ang tanging naririnig niya sa telepono ay ang tunog ng isang taong walang humpay na nagbibilang ng mga numero. Samantala, si Brian, na sa wakas ay nagsisimula ng maniwala sa mga hinala ng kanyang asawa, ay patuloy na pinag-aaralan ang mga simbolo na nakakalat sa buong bahay. Matapos ayusin ang mga tatsulok na matatagpuan sa ilalim ng bawat simbolo, napagtanto niya na magkasama silang bumubuo ng isang pentagram. Pag-uwi ni Kira, ipinakita ni Brian sa kanya ang kanyang natuklasan. Ang simbolo ay lumabas na ang sigaw ni Baphomet, isang sagisag na kadalasang iniuugnay sa pagsamba sa mga sinaunang nilalang. Ang lalong nagpapabahala sa natuklasan ay ang kilos ng kamay na ginamit ni Baphomet ay halos kapareho ng poster na nakikita sa larawan ni John Featherstone na nakasabit sa loob ng bahay. Maging ang pariralang Solve et Coagula, na inukit sa itaas ng pasukan, ay tila konektado rin kay Baphomet. Samantala, naglalaro si Stephen gamit ang kanyang drone sa loob ng bahay nang bigla itong mawalan ng kontrol at lumipad ng mag-isa patungo sa silong. Dahil hindi niya namalayan ang panganib na naghihintay sa kanya, dahan-dahang sinundan ito ni Stephen pababa. Kasabay nito, nagpasya si Kira na patugtugin muli ang plaka ni John Featherstone sa pag-asang makahanap ng mas maraming pahiwatig. Tulad ng dati, nagsisimula ang recording sa boses ni John na bumibigkas ng kakaibang pormulang matematikal bago dahan-dahang nagbilang ng mga numero. Nang walang nakakaalam, muling naapektuhan ng pagbibilang si Stephen, na ngayon ay nasa silong. Tulad ng nangyari kay Ellie,
unti-unting nawalan ng malay si Stephen at nagsimulang maglakad pababa ng hagdanan habang sinusundan ang mga numerong nanggagaling sa recording. Nang makarating siya sa ibaba, sandaling bumalik sa dati ang kanyang katinoan at nagawang mabawi ang kanyang drone. Gayunpaman, nakatayo sa tabi niya si Baphomet. Ilang segundo ang lumipas, nawalan muli ng kuryente ang buong bahay. Kasunod ang takot na sigaw ni Stephen, dahilan para sumugod sina Kira at Brian patungo sa silong. Sa kasamaang palad, pagdating nila, nawala na si Stephen, at tanging ang drone niya na lang ang natira sa sahig. Agad na natakot si Kira na baka sinaktan din ni Stephen si Ellie. Sa gitna ng kanilang pagkataranta, biglang lumitaw ang isang bola. Agad na nakilala ni Kira na ito ang ball ang aksidente niyang nasipa sa silong kanina. Ilang sandali pa, may narinig silang nagbibilang ng mga numero. Sinundan nila ang tunog, at natuklasan nila si Stephen na naglalakad sa loob ng cabinet, na ngayon ay mukhang mas madilim at mas malaki kaysa dati. Matapos siyang ilabas muli, napagtanto nila na ang kanyang katawan ay nag-aalab. Nang habarin nila ang kanyang damit, nakakita sila ng isang simbolo na hugis pentagram na nakaukit sa kanyang dibdib. Sa isang malatrans na estado, sinabi ni Stephen na kakasakay lang niya sa isang halimaw na may 7 ulo at 10 sungay bago muling nagpatuloy sa pagbibilang ng mga numero. Dahil sa lalong pagkabahala, hinanap ni Kira si Brian, na biglang nawala. Kalaunan ay natagpuan niya ito sa katulad na kalagayan. Nagsimula na ring magbilang si Brian ng hindi namamalayan, na parabang nahulog siya sa parehong impluensya na dating nakaapekto kina Stephen at Ellie. Di nagtagal, ang pagbibilang ni Brian ay naging isang countdown. Nang marating nito ang huling numero, may kung anong bagay sa silong ang nagsimulang gumalaw palapit. Biglang nakasalubong ni Kira si Baphomet. Dahil wala nang ibang matatakbuhan, nagmamadali siyang pumasok sa silong. Gayunpaman, natuklasan niya na ang hagdanan, na karaniwang binubuo lamang ng 10 baitang, ay naging tila walang katapusang pasilyo. Nang mapagtanto niyang sumusunod si Baphomet sa kanya, walang nagawa si Kira kundi ang patuloy na bumaba hanggang sa marating niya ang isang lugar na hindi niya kailanman nakita. Doon niya natagpuan ang isang madilim at malawak na mundo na puno ng libo-libo, marahil milyon-milyon, na mga tao mula sa iba't ibang mundo. Ang tanging paraan upang silang lahat ay nakatayo sa napakalawak na pila habang walang katapusang nagbibilang ng mga numero sa hindi mabilang na iba't ibang wika. Sa lugar na iyon, sa wakas ay naunawaan ni Kira ang mga nangyayari sa lahat ng panahon. Ang pormulang matematikal na inukit sa sahig ng silong, ang mga kakaibang simbolo na nakakalat sa buong bahay, ang mga numerong nakaukit sa hagdanan, at ang mga naitala ni John Featherstone ay pawang magkakaugnay. Tila natuklasan ni John Featherstone ang isang paraan upang magbukas ng landas patungo sa ibang mundo. Sa halip na gumamit ng mga tradisyonal na ritual na karaniwang matatagpuan sa mga kwentong katatakutan, umasa siya sa isang kombinasyon ng mga pormulang matematikal at mga numerical na pagkakasunod-sunod na napanatili sa loob ng kanyang recording. Sa tuwing tinutugtog ang plaka, sino mang makakarinig nito ay unti-unting nahuhulog sa impluensya nito at nagsisimulang ulitin ang mga numero ng hindi namamalayan. Ang silong ang pinakamahalagang bahagi ng proseso. Hindi lamang ito basta silong, kundi isang pintuan na nagdurugtong sa mundo ng tao sa ibang dimensyon. Sa sandaling ang isang taong naimpluwensyahan ng recording ay patuloy na sumusunod sa mga numero habang pumapasok sa silong, ang hangganan sa pagitan ng dalawang mundo ay unti-unting nagsisimulang bumukas. Sa wakas ay naunawaan na ni Kira ang nangyari kay Ellie. Noong gabi ng blackout, narinig ni Ellie ang recording ni John at bumaba sa basement habang binibilang ang mga baitang ng eksakto tulad ng itinagubilan ng kanyang ina. Gayunpaman, pagkatapos marating ang ika-10 at huling baitang, nagpatuloy ang pagbibilang kahit wala nang natitirang hagdan para bumaba. Hindi namamalayan, si Ellie ay nakatawid na pala sa pintuan at nakapasok sa mundong nakatago sa kabila ng silong. Unti-unting nangyayari ang parehong bagay kina Stephen at Brian. Habang mas madalas na nakikinig ang pamilya sa recording at mas madalas silang nakikipag-ugnayan sa silong, mas lumalakas ang impluensya ng kabilang mundo. Kalaunan, hindi na nila namalayan kung kailan sila nagsimulang tumawid mula sa mundo ng mga tao patungo sa ibang realidad. Sa gitna ng hindi mabilang na mga taong walang humpay na nagbibilang ng mga numero, napansin ni Kira ang isang pamilyar na tato. Ito ay kay Ellie. Habang pilit na lumalayo sa karamihan, sa wakas ay natagpuan niya ang kanyang anak na babae, na tila nalilito at patuloy na inuulit ang mga numero tulad ng iba.
Nagawa ni Kira na magising si Ellie mula sa kanyang kawalan ng ulirat at inakay siya pabalik sa walang katapusang hagdanan na nagdudugtong sa dimensyong iyon sa kanilang bahay. Habang naglalakbay pabalik, naririnig pa rin ni Kira ang mga yabag ni Baphomet na umaalingaw-ngaw sa malayo. Kakatwa, hindi sila pinipigilan ng nilalang. Kahit na parang may mali, nagpatuloy si Kira hanggang sa tuluyan silang makabalik sa bahay. Unti-unti, nagsisimula ng gumaling si Ellie. Bumalik din sa dati ang katinoan ni Stephen at Brian matapos maimpluwensyahan ng nilalang na iyon. Sa isang iglap, naniwala si Kira na sa wakas ay tapos na ang bangungot. Kumbinsido ang pamilya na ang bahay ang pinagmumulan ng lahat ng kanilang mga problema, kaya't agad na umalis ang mga ito. Gayunpaman, nang buksan ni Kira ang pintuan, ang tanging nakita niya ay isang walang katapusang hagdanan na umaabot sa kadiliman. Sa sandaling iyon, sa wakas ay napagtanto niya ang nakapandidiring katotohanan. Hindi na sila tunay na nakabalik sa kanilang sariling mundo. Sa lahat ng panahong ito, naniniwala silang si Ellie lang ang hinayla papunta sa ibang dimensyon. Sa katotohanan, sa tuwing pinapatugtog ang recording at sa tuwing papasok sila sa basement, unti-unti rin silang hinihila papunta sa iisang lugar. Sa wakas ay naunawaan na ni Kira kung bakit hindi siya sinubukang pigilan ni Baphomet. Hindi dahil nakatakas sila, kundi dahil nakulong na sila sa kabilang mundo. Ang bahay na kanilang tinitirhan ay hindi na bahagi ng mundo ng mga tao. Ito ay naging bahagi na ng kabilang kaharian na konektado sa pamamagitan ng silong. Ilang sandali pa, sina Ellie, Stephen, at Brian ay muling nagsimulang magbilang ng mga numero ng hindi namamalayan habang dahan-dahan silang naglalakad patungo sa silong. Hindi nagtagal ay natagpuan ni Kira ang sarili na ginagawa rin ang pareho, sinusundan ang mga ito habang tahimik na binibilang ang mga numero. At dahil doon, nagtatapos ang kwento.